Napakahirap labanan ang korupsyon. Dahil lagi na lang may mga taong wala nang ginawa kundi mamulitika at sirain pa yung ating reputasyon. Magandang araw mga kabayan. Hindi magandang balita ang nangyari po kay President Duterte at sinasabi po sa post ni Vice President Sara, mga kababayan, na natagpuan daw po na nakahandusay sa sahig sa kanyang detention facility sa ICC itong si Tatay Digong pagkatapos bumisita itong mga taga-gobyerno natin na inutusan umano ni Bongbong Marcos para i-check ang welfare ni Tatay Digong. Yan po yung ating pag-uusapan. At Mayor Magalong, mga kababayan, ay nagpalabas ng kanyang sama ng loob sa isang event sa Baguio City. Ito na po ba ang hudyat para labanan na ang administrasyon ni Bongbong Marcos dahil sa matinding korupsyon? At ano ang nadiskubre ni Magalong? Bakit po siya dali-daling umalis sa Independent Commission bago pa ito si Bakin? Yan po yung ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like muna ang video ito. Ang pag-alis ni Mayor Magalong para po sa dating commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission na si Greco Velica, ito po ay napakagandang desisyon na mag-resign po siya. Actually, kahit tayo rin naman mga kababayan natin, no, na hinihikayat natin si Mayor Magalong, kung gusto niya talaga magkaroon ng patas at independent, no, na isang commission para mag-imbestiga sa maanumalyang flood control. Sabi nga natin, umalis siya, no, sa administrasyon ni Marcos Jr. At ang Mayors for Good Governance ay pwede niyang gamitin, pwede silang magkaisa para gumawa ng kanilang sariling investigation at isa publiko at mag-recommend sa ombudsman kung sino yung dapat kasuhan. Kasi dito sa ICI ay wala po tayong maaasahan, mga kababayan po natin. Unang-una, sinabi ng ICI na hindi po nila isa sa publiko ang anumang makuha nilang impormasyon sa anomalya po sa flood control. So, paano natin malaman ano pa yung hinahanap natin na transparency kung sila mismo ay itatago nila kung ano po yung kanilang didiskubrihan. So, ibig sabihin lang yan, mga kababayan natin, no? Kung ano lang yung gusto nilang palabasin, kung ano lang yung kanilang gustong pagtakpan, no? At kung ano ang kanilang gustong idiin, sino ang kanilang gustong idiin, yan ang po yung malalaman ng publiko, mga kababayan natin. So, ang maluluko dito, yung talagang mabibilog at mauto yung dito, ang taong bayan. Di ba? Kung nauuto na nga po tayo kasi doon sa maanumalyang flood control sa kanilang sinasabing ICI nito, mauuto pa tayo mga kababayan natin sa kanilang ginagawa, no? Na kung ano-anong investigation, naloko na nga po tayo sa milyon-milyon, bilyon-bilyon, no? Na dinideliver na pera doon sa bahay ni Martin Romualdez at ni Saldico. Abay, ito'y panibagong panggagago na naman. Kaya kung kayo po ay concerned po kayo sa bayan natin, mag-isa po kayo sa panawagan, no, na labanan ang korupsyon. And ito po ang inaasahan po natin, no, nagagawin ngayon ni Mayor Magalong, yung magiging kasama po ang taong bayan sa laban kontra korupsyon. Hindi yung gobyerno ni Marcos Jr. na sila rin yung may pakana. Siya po yung principal itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Okay, so i-like mo na ang video ito, mga kabayan po natin, at pakinggan natin, no? Itong sinabi po ni Mayor Magalong sa isang event sa Baguio City. Naku po, mga kababayan natin. Sigurado, kabahan na naman itong si Claire Castro at kung ano-ano naman ang kanyang sasabihin dito po kay Mayor Magalong. Okay, Mayor Magalong, pasok. We're gathered here today not only to recognize our achievements, but to celebrate your sacrifices and unwavering commitment to serve. The Breeze Awards is about honoring personnel who consistently go beyond what is expected. Those who embody excellence, deliver extraordinary results and services, and those who serve with overwhelming, enthusiastic dedication. This event is an important occasion because we pay tribute to the pillars of our workforce. Our retirees who have given the best years of their lives in service, the families of our departed colleagues whose legacy continues to inspire us, our loyalty awardees who prove that true dedication is measured by years of steadfast commitment, and finally, our outstanding employees of the year,
to set the standard for excellence and professionalism. We also commend our employees' choice honorees who earn the trust and respect of their peers, our exemplary departments who show the power of collective efforts, and the Star Family Awardees who remind us that service is not carried out by one person only, but supported and nurtured by family values of sacrifice, love, and dedication. Public service is never easy. Each day calls us to go beyond ourselves, to smile even when we are tired, to give even when we are already stretched thin, to rise above challenges and stand firm for the people who depend on us. Yet, it is always a sacrifice that is filled with a lot of fulfillment. And this is precisely what I'm going through now, at present. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. And I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy task, believe me. It's very Tama naman yung sinasabi ni Magalong, no, na hindi talaga ito madaling trabaho. And tama itong ginawa niya, no, na humingi po siya ng kapatawaran sa taga Baguio. Dahil syempre, no, na medyo nabawasan talaga, no, as in, ang kanyang pagtatrabaho pagpupunko sa Baguio City. Dahil sa kanyang dedication, no, na sana tulungan na ang gobyerno ni Marcos Sr. na mag-imbestiga. Pero sa gitna ng kanyang investigation, na-realize niya na putang ina, diba? Niloloko lang ako ng gobyerno na ito. Niloloko lang ako, no, ng presidenteng ito. Kasi lumalabas na sila lang yung magkasabwat. And hindi po basta-basta mangyayari po yung pagnanakaw na ito. Kung hindi po ito isang malaking sindikato sa gobyerno. Imagine mo, no, hindi lang po sa Bulacan na district engineer, halos buong Pilipinas eh. 'Di ba? Ang dami nilang pinuntahan pero ganun po yung mga resulta. So magtaka ka nasaan yung kuha, nasaan yung mga nag-check diyan, no? Nasaan yung DBM na bakit sila release ng pera na wala naman pala mga project. So ibig sabihin sa buong Pilipinas, ang lahat ng mga nag-audit, itong nasa Commission on Audit, lahat po ay kasabwat, no, sa anomalya ng flood control na ito. Dahil nagbibigay po sila ng approval, no, pati itong DVM, na hindi nila nakikita yung proyekto kung na-implement talaga ng tama ni Mayor Magalong at siya po ay tinalaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator. Sinasabi niya hindi daw po siya lead investigator. So ibig sabihin hindi siya pwede sumama sa investigation. Or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala Daming paligoy-ligoy, no, bobo talaga to si Claire Castro. po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. Mayor Benji Ito, pakinggan nyo yung kabaliktaran na kanyang sinabi. Magalong, special advisor and who will act as investigator for the ICI. Ngayon ang sinabi niya, no, na si Mayor Magalong ay hindi part ng investigation. Advisor lang po siya, wala siyang power na mag-imbestiga. Pero noon, sinabi niya, no, na si Magalong ay pwede mag-imbestiga. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police. Nakisama Senator Cheese kasi bago. Di ba, nakita mo kung gaano kasinungaling yan si Claire Castro. Oh, kung sinungaling si Claire Castro, lalo naman itong si Boying Rimulya, mga kababayan po natin. Sa unang interview naman, sinabi din ni Boying Rimulya na isa sa kakasuhan ay si Martin Romualdez, kasama si Martin Romualdez. Pero nung nag-file na ng kaso, wala na po si Martin Romualdez. Nakita nyo? Kung paano nila pinoproteksyonan itong si Martin Romualdez. Hindi dahil congressman ito or pinsan ito, ni Bongbong Marcos, dahil sa daming pera po. Diyos ko, mga kababayan, no? Nakakalula. No? Ang daming pera. Bagbag na pera, isang bag,
isang trolley, 50 million, 48 million. Ganyan po kadami yung pera na dinadala sa bahay ni Martin Romualdez. No, Saldico at itong si Eric Yap na kaalyado din pala nitong mga tulpo. Kaalyado dahil ito nga po is congressman ng AXIS. Ito pakinggan nyo si Boyeng. Grabe po yung gobyerno ito mga kapatid natin. Sa tagapagsalita, sa DOJ, sa DILG, no? I don't know dito kay Vince Dizon ng DPWH. Ako duda rin ako dito, no? Kasi si Vince Dizon, kahit anong gawin niyang investigation, no? At kahit ano pa yung madiskubrihan niya, hindi niya rin magagawa yan kung hindi po aprobahan nitong si Bongbong Marcos. Kaya ang principal pa rin yung talagang kailangan na palitan. Hindi, kahit anong palit mo ng sekretary, kahit anong palit mo no, ng House Speaker, ang problema kasi is yung principal. Yan ang utak, si Bongbong Marcos, mga kababayan natin. Kasama na siya. Kasama niya. Kasama na siya. Kahapon kasama. Si Speaker kasama na. Recommendation pa lang. Recommendation pa lang. Pero Taliwas sa naunang pahayag ni Ayan kasama daw si Speaker. Pakinggan yung sabi ng balita, mga kababayan. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi kasama sa mga pinakakasuhan ng National Bureau of Investigation, sina late Representative Martin Romualdez Wala na, hindi nakasama si Martin Romualdez. at dating Senador Nancy Binay na ngayon Mayor ng Makati, kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Paliwanag ni Justice Spokesperson Nico Clavano, hindi raw kasi sumipot sa DOJ si Orly Guteza. Hindi daw kasi sumipot si Sir Orly, no? Malinaw naman po yung lumalabas, no, na testimony ni Orly. So, hindi daw kasi sumipot. Siyempre, mga kababayan natin, no, maghanap talaga sila ng paraan, no, para malusutan nila ito. And hindi po sumipot si Sir Orly, no, si Master Sergeant Orly, dahil alam niya na delikado po ang kanyang buhay. Na alam niya, no, magiging trap ang kanyang paglabas o pagpunta sa DOJ, no, para lang dito sa kaso na ito ni Martin Romualdez. Alam nyo, napakalinaw na po yun eh. At kahit anong pagtitwist pa ang gagawin dito si Ping Lacson, Tuta Soto, no, nasa Malacanang. Kasi yung Malacanang mismo ngayon, parang, pero hindi lang parang, no, talagang pinoproteksyonan nila itong si Martin Romualdez. Yung taga-House of Representative, yung kanyang kaalyado, ay pinoproteksyonan si Martin Romualdez. Dapat sila mismo, kung mga matitino talaga yung mga congressman na yan, dapat sila mismo yung mag-imbestiga rin dito sa kanilang House Speaker. Kaso wala po, mga kababayan. Karamihan po sa kanila dito ay talagang kasabwat po nitong si Martin Romualdez. And ngayon, sila pa yung wala po sa listahan ng mga kakasuhan. Kasi ang ginawa ni Ping Lacson, imbis po, no, mga kababayan, na pukusan yung mga pinangalanan ng mga diskaya, no, ang diskaya pa ay pinalabas na walang credibility. Pinalabas na yung diskaya ay gumagawa-gawa lang man ng kanilang listahan. At nakapokus doon sila kay Bernardo at kay Bryce Hernandez na yung mga dinidiin ay mga senador. Kasi yan ang gustong mangyari ni Bongbong Marcos. Yan ang gustong mangyari ni Tuta Soto, Martin Romualdez at ni Ping Lacson. Yan ang kanilang gustong palabasin. Pero God is good, no? May isang Orly, no? At ang sinasabi ni Mike Defensor, marami pa ang lalabas, mga bayan. Okay, patuloy natin ito, mga bayan. Ang nagpakilalang dating security aide ni Ako Bicol Representative Zaldico na tumestigong nag-deliver siya ng male-maletang pera sa mga bahay ni Nooy House Speaker Romualdez. Dagdag pa ni Clavano, nakarating na rin daw sa DOJ ang balitang peke umano ang pirma at detalye ng abogadong nagnotaryo sa affidavit ni Guteza. Hirituloy ni Communications Undersecretary Claire Castro, ayusin naman sana ang salaysay ng mga testigo. So kung may mga maliliit na bagay na ikaw ay nakakapagsinungaling, paano pa kung mas malaking? Alam naman natin, mga kababayan po natin, nabibiradahin po ito ni Claire Castro, ano? Dahil yung amo ni Claire Castro talaga sa totoo lang ay hindi si Bongbong Marcos eh. Si Martin Romualdez ang kanyang amo. Bagay. Ayon kay Guteza, isa sa mga pinagdalahan niya ng pera ang Aguado Residence na pagmamayari ni Romualdez sa loob ng Malacanang compound.
Kung meron pong ganitong talagang pangyayari, patunayan naman po at hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito. Samantala, Hindi nakialam yung Pangulo, kaya gumawa nga po siya ng ICI eh. ayon kay Clavano, hindi rin isinama sa NBI recommendation si Binay dahil wala raw nakitang direktang link dito. Sa listahang inilabas ng Ayan po, mukhang si Binay talagang pinoprotektahan din nila. DOJ ngayong araw, 21 individual ang formal nang iimbestigahan ng National Prosecution Service. So ayan po sa 21 mga kababayan po natin, si Saldico lang ang nag-iisang congressman na sinama sa kinasuhan. Kaya itong si Saldico, no, total nilaglag naman siya. Tapos siya lang po yung dinidiin. Dapat itong gagong si Saldico na ito, itong magnanakaw na si putang inang si Saldico na ito, dapat ano na rin yan dyan siya, no? Makipagtulungan na lang siya. Oo, dapat patay kung patay din itong si Saldico, no? Dapat ilabas niya na yung kanyang nalalaman. Ikanta niya na itong si Martin Romualdez. Kasi tingnan nyo ha, ginamit din siya eh. Pagkatapos nila siya gamitin, no, na tagapag-insert, tagapagkulimbat ng pera para ibigay sa kanila, o tapos siya ngayon ang dinitiin. Kaya dapat lumabas na itong si Saldico na ito, panagutan niya yung kanyang panagutan, balik niya sa taong bayan ang kailangan niyang ibalik. Itong mga kontraktor na ito, itong mga taga-DPWH, dapat ibalik nila. Itong si Martin Romualdez, no? At itong si Bongbong Marcos, no? Imposible mga kababayan na walang kinalaman si Bongbong Marcos sapagkat siya po yung nagpipirma ng budget natin. Taon-taon, nakitang-kita naman po yung mga insertion. Okay, so abangan natin yung mga sunod na update. Abangan natin ha. Ito po mga kababayan natin. Pakinggan natin ang komento naman, no, ng isang kilalang magaling na international na abogado. Magaling po ito, agriculturist, abogado, tinalo lang, no, ni Comelec George Erwin Garcia. Dahil siyempre hindi niya kaalyado, no, hindi nagbayad sa kanya. Ito po, si Atty. Lambino. Patungkol po sa pag-resign naman ni Mayor Magalong. Bigla-bigla na lang nag-resign si Mayor Benji Magalong. Ay yun pala ay meron nang naging pahayag ang palasyo sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na tinitignan yung conflict of interest daw ni Mayor Magalong sa kanyang ginagawa na pag-iimbestiga. Hindi naman daw siya membro ng komisyon, kung hindi special advisor lamang po siya sa ICI. Pinapareview raw sa mga abogado ng Malacanang ang kanyang appointment at tinitignan kung merong conflict of interest. Ibig sabihin po niyan yung hindi pagkakaroon ng tawagin na natin pakikooperate ni Mayor Benji Magalong. Yun ang ibig sabihin yan. Pag may conflict of interest, ibig sabihin hindi tumutugma yung gusto nilang ipagawa sa kanya sa ginagawa ni Mayor Benji. So alin conflict of interest dito? Conflict of interest ng mga masasangkot at masasagasaan at may involve at mapapalabas na merong kaugnayan sa katiwalian at doon sa katotohanang ilalabas ni Mayor Magalong sa investigasyon kanyang ginagawa at gagawin sana kung papatuloy siya. Alam po ninyo, ako'y katulad ni Mayor Benji Magalong, taga Northern Luzon po kami. Pareho po kaming tubong Pangasinan. Pero kami po ay lumaki at natutong mabuti sa buhay dyan po sa Baguio, sa Cordillera, sa Benguet. Kaya tulad ko, nasisiguro ko si Mayor Benji, malaki ang pagmamahal niya sa lugar na yan. Yung Baguio City, yung Benguet, yung buong Cordillera Administrative Region. Alam natin, graduate siya sa Philippine Military Academy. Nagserve rin siya po dyan na Regional Director sa nung nasa PNP pa siya. Bago siya na italaga sa CIDG hanggang sa mag-retire siya. At yun na, tumakbo siyang mayor at nanalo bilang mayor ng Baguio City noong 2019 elections. At hindi natin matatawaran yung integridad ng tao. At dito sa ginawang pagre-resign ni Mayor Magalong,
na ipakita na hindi yata sincero talaga itong mga investigasyon ng Hindi ata, talagang hindi talaga sila sincero dyan, no? And malamang, yun nga, no, may na-discover si Mayor Magalong na mas malalim na korupsyon na nangyari sa ating bansa, na yung involved talaga ay nasa Malacanang, no? Hindi lang yung mga kongresista, hindi lang yung mga DPWH, hindi lang itong Saldico at si Martin Romualdez, no? At yung anak niya, di ba? Na minimension ni Chavit Singson na dapat imbestigahan yung nasa Ilocos kasi ang daming ghost project at ang daming mga maanumalyang flood control doon. Nakita nyo naman yung mga substandard na bumagsak na ibinalita sa GMA. Diba? Oh, so, sinasabing mismo yan sa distrito ni Sandro Marcos at ang contractor na may hawak doon, mga Diskaya, Sunwest, at the same time, yung contractor doon ay isang mayor na kaalyado rin ni Bongbong Marcos. So, posibleng yan ang dahilan, no, na na-realize nila na masasabit po sila kay Mayor Magalong. Kaya pilit nila na siniraan si Mayor Magalong. O ngayon, mukhang ano pa si Mayor Magalong kasi conflict of interest daw yung kanyang pagpasok bilang miyembro ng ICR. E ang tanong natin, sino bang pumili? Di ba sila naman? mahalaan yung ICI. Kasi marami na ang quick question dyan. Marami na rin po tayong napakinggan na mga komento dyan na hindi totoo itong mga investigasyon na ito at isang cover up lamang ito. Nung una ko pong marinig yung mga komentong ganyan, ako actually medyo naaawa nga kay Mayor Benji. Ganun din kay Secretary Babe Singson. Na baka sila ay magamit o gagamitin lamang sila para i-cover up kung sino talaga ang mastermind o hanggang saan makakarating itong investigasyon na ito. Kasi nga naman, pinag-uusapan dito, hindi lang bilyon-bilyon na salapi, pinag-uusapan dito, trilyon na salapi ito na winaldas ng pamahalaan at maraming involved dito. Hindi lamang po yung mga kontraktor, hindi lamang po yung mga maliliit na isda sa DPWH, yung assistant engineer dyan, district engineer. Eh ngayon, wala pang lumalantad na involved na regional director. Eh mas malaking isda na yun sa DPWH. At meron ng isang malaking isda sa DPWH, yung nag-retire na undersecretary, itong si Roberto Bernardo, na lumantad na rin at nagpasailalim na sa Witness Protection Program para magsiwalat ng kanyang nalalaman. At isiniwalat na nga niya yung mga pangalan ng ibang mga senador, mga ibang undersecretaries at umabot na hanggang sa Malacanang sa pagbanggit ng opisina ng Executive Secretary. Alam po ninyo, yung Executive Secretary natin ngayon, naging Chief Justice yan, kilala rin po natin. Believe din po tayo sa kanya. Nung tayo ay aktibong nasa practice of law, ay ma-appear po ako sa korte dyan sa Quezon City kung saan po siya nakatalaga noon bilang isang justice. Napakagaling po niyan. Si Chief Justice Lucas Bersamin at isang Executive Secretary ngayon. Napakagaling po noon, no, bilang isang abogado. Ngayon napakagaling po, no, na isang kawatan. Natagpuan di umano si Tatay Digong na nakahandusay sa sahig at walang malay, mga kababayan po natin. Nung araw na pumasok daw po yung mga taga-gobyerno natin sa utos ni Bongbong Marcos. Kaya ang tanong, ano ang ginawa nila kay Tatay Digong? Bakit ganon yun nangyari? At ang kinagagalit pa ng ating Vice Presidente, mga kababayan po natin, ay hindi daw po in-inform, no? Sila, hindi daw po in-inform pamilya ng mga Duterte at nabalitaan lamang sa source mula sa loob ng ICC na sinabi na gano'n nga nung nangyari kay Tatay Digong. So, sa ngayon, sinasabing okay naman daw po si Tatay Digong, pero ang masakit lang para sa pamilya ay yung detention facility na inaasang kaya nilang gawin, no? Kaya nilang protektahan ang mga nakakulong. Eh mukhang pinapabayaan nila na pasukin at gawa ng masama ng sino man, lalong-lalo na po ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya nga galit na galit po itong si